Hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Autoboyson. So yung nakikita ninyo guys ay tambak na karburador na gustong palinisan sa atin. Dahil ang iba ang complain pa mahirap anda rin sa umaga. Yung iba naman ay pagka uminit nagpupurot-purot, pumupugak yung andar. Yung iba naman talaga ay ayaw nang umandar. So yung iba naman ay naggasolina lang, ayaw nang umandar. So maraming dahilan or reason kung bakit ang karburador ang isang dahilan ng ayaw pag-andar ng makina. So may mga sintomas na ang makina sa umaga hirap andarin. Tapos yung iba naman ay pagka pinaandar pumupugak, walang minor. Ang pangatlo naman ay nagbabackfire. Ang pang-apat naman ay ayaw na talagang umandar simula nang nagpagasolina sila. So yun yung topic natin ngayon guys na isi-share sa inyo. Dahil may nag-message sa atin na isang follower, subscriber, ganun daw yung nangyayari, yung mga sintomas ng motor nila. So sa motor muna tayo ngayon guys, dahil kadalasan nagme-message na sa atin ay tungkol sa motor. So yan yung isi-share natin sa inyo. At ito, dito nga marami tayong lilinisang karburador. Ito yung mga karburador na mga pinagpalitan nila, na kinukuha nila at balak nilang ipacheck pa linisan, baka pwede pang ibenta o pwede pang ikabit ulit. So yun, tara guys. So dito itong karburador na to guys ay sa XRM to na karburador. So galing to ng XRM. Yan yung nilinisan natin. Tapos ito naman ay sa kung hindi ako nagkakamali nito, ito ay sa Team X. So sa Team X nakikita ko rin to, yung bagong Team X or sa Smash. So pili tayo ng iba-ibang lilinisan natin. So ito kaparehas to ng Honda Wave. Ito Honda Wave. So yan, mamaya na yan. Ito Honda XRM, Honda Wave. Tapos mayroon pa tayong ano dito. Ito kaparehas din to, parehas lang din to sila. Ito parehas lang din to. So ito yung hindi magkaparehas yan. Tapos ito kaparehas lang din to sila. Yan. Tapos dito naman ay ito kaiba na to. Kung hindi ako nakamali sa ano to, gamit to sa Skygo. So ito naman yung sa Smash. So yan. So tatlo ang bubuksan natin. So kung ano bang nagiging dahilan kung bakit minsan mahirap andarin at minsan talaga ayaw nang umandar. So yan yung anuhin natin, isosolve natin. So bubuksan natin yan at ipapakita natin kung anong nagiging dahilan. So bubuksan ko muna guys at i-compare natin kung anong natin makita dyan sa tatlong karburador. So ito sa Smash, ito sa XRM, ito sa TMX. TMX to. Hindi ako nagkakamali doon sa bagong modelong TMX. So tara, buksan natin. So dito guys, nabuksan na natin. So hindi natin pinakita pagbukas, pero basic lang yan sa inyo. Tanggalin lang ninyo yung mga screw na nasa
ilalim ng itong bowl na to. Ito. Yan. Pati ito. So dito tayo sa XRM. So ito sa XRM to guys. So buksan natin kung anong makita natin. So dalawa lang yan. So buksan natin. So dito ilawan natin. Ayan. So dito malinis naman siya, pero mayroon pa rin kunting dumi dito na portion. Dito mayroon kunting dumi, tapos malamang barado yung drain hole nito. Dito barado ito, at saka ito overflow. So barado yung ano niya dahil madumi. Tapos ngayon pagka drainin ninyo to at walang lalabas, barado yung dito, barado yung drain hole nya. Tapos punta tayo dito sa float. So ito yung float, ito yung float bowl nya, ito yung floater. Tapos may makikita kayo dyan na bulb. Ito may makikita kayo dyan na bulb na maliit. Tanggalin natin. Minsan nag-stack up yan at nawawala ng supply, kaya hirap paanda rin minsan yung makina. Tanggalin natin ito, kasi dapat ito pagka full gaganon siya, sasagad siya dito. So magsasarado yan. Ngayon pagbalik niya, kung hindi siya maka-open, so mawawala ng supply ng gasolina yung floater bowl. So ito yung sinasabi nating bulb na which is madumi na yung needle nya. Yan, madumi na at nag-stack up na to minsan sa butas. So yun, isang dahilan kung bakit ayaw na talaga umandar is wala ng gasolina dito sa float bowl nya. Pangalawa, itong fuel supply jet. So yung fuel supply jet nandito sa ilalim, kung nakikita ninyo yan dyan, fuel supply jet. Kung madumi na to at barado itong butas na to, so hirap paandarin. Kung umandar man ay pupugak-pugak yan. Tapos ito naman ay pupugak-pugak din ito. So parehas lang yan sila dyan. Kung barado itong fuel supply jet at saka itong needle jet ay magbabara, so hirap yan paandarin. Hirap paandarin yan. Yan yung sa hanginan ito. Sa hanginan to. Kung nakikita ninyo, konektado yung tube nya dito, tapos dito patungo dito sa hanginan. So ito yung idle screw. Idle screw speed air fuel mixture. Ito sa air fuel mixture, karugtong yan dito. At ito naman sa needle jet supply fuel. So yan yung ano nya. Ngayon ang problema dito, kung walang supply na gasolina, hindi andar. Pangalawa, pagka itong jet na to, idle speed adjusting screw ay barado or kaya ayaw na malaki ng butas dito sa thread, at parehas ng itong sa air malaki na, hindi talaga matitimpla ng maayos yung carburetor or yung andar ng makina, lalo na dito pag nagbara to dalawa, at ito pagka lumuwag na yung parang na loose thread na siya. So hirap paandarin sa umaga,
ayaw umandar, or pag umandar man po pugak-pugak, ganon. So yan yung mga possible na nagiging dahilan. So sa XRM yan guys. So pag dito naman tayo sa mga ismas, ito, so malinis naman siya, ito malinis, mayroong konting dumi lang din. Tapos dito ganun rin dito. So may dalawang jet yan siya, fuel passage, ito sa air passage. So makikita ninyo ang air passage niya is patungo dito sa kabila. So kung ito air passage niya dito, ayan, hanginan, ito yung hanginan, ito yung idle speed, yan. Tapos ito naman yung sa fuel nya, fuel supply. At tataka kayo, mayroon ditong sensor, yan, mayroon sensor dyan. Yung sensor na yan guys ay konektado yan dito sa ito, yan. So itong sensor na to pwede ninyong i-cancel, pwede rin hindi i-cancel. So ang sensor na to kaparehas ng dito sa kabila, to yan, parehas lang din sila. So sa speed ang pinagbabasihan niya nila, speed. So explain ko yan later sa inyo anong function ng sensor na yan. So ito naman ganun rin ang tsura niya sa loob at medyo nag-asin-asin na. So lilinisan lang din natin yan. So parehas lang din to ang mga function ng mga screw, yan, parehas lang din ang mga function yan. Yung internal nya parehas. Pagdating dito may kabihandang kasi may sensor na sa ibabaw. Itong sensor na to sa diaphragm yan minsan naman nandito sa tuktok. So yan yung nagiging dahilan number 1 kung bakit hirap paandarin sa umaga. Pag umandar po pugak-pugak, ayaw umandar, at minsan pagkabagong karga ng gasolina ayaw na talagang umandar. So ang dahilan yan number 1, madumi yung fuel, madumi yung float bowl ninyo, barado, pati itong mga jet na to barado. Tapos pang-apat, itong idle screw at saka air fuel mixture screw is maluwag na, hindi na siya kayang i-timing, yan. At minsan pagka masyado ng ano siya, yung overflow nya, floater nya ay hindi na functionable ito, hindi na siya makasarado, tuloy-tuloy yung karga. Pag tuloy-tuloy yung karga, minsan guys ito umaakyat na dito, lumulusot na dito, yan. So nalulunod. So yan yung dahilan guys. So sana nakakuha kayo guys ng konting kalaman, at later magawa tayo video kung anong function nitong sensor na to. So this is Autoboyson. Magandang umaga. God bless. Make